Sama-sama tayong magiging saksi. Sa trahedya na uwi ang away ng isang nagbibisikleta at driver ng e-trike sa Rodriguez, Rizal. Ang gitgitan nila sa kalsada humantong sa paluan hanggang sa mauwi sa paninirador at pamamaril na ikinamatay ng nagbibisikleta. Saksi, si Rafi Tima. Bumunot ng baril ng lalaking yan tsaka binaril ang sumusugod na lalaking may bitbit na tubo. Bagamat tinamaan na, nahampas pa ng biktima ang gunman. Maya-maya, tumayo ang gunman at tumakbo. Pag-atras ng sasakyan, makikita sa gilid ng kalsada ang nakahandusay na biktima. Ang bidyong ito kuha sa Rodriguez, Rizal habang nasa biyahe ang may-ari ng dashcam na maghahatid noon ng mga anak sa eskwelahan. Tulala ako. Ang sabi ko sa mga bata, yuko, pati ako napayuko. In-upload daw niya ito para makatulong sa investigasyon. Dead on arrival sa ospital ang biktima na kinilalang si Toto Garcia. Pabigyan naman ng hustisya yung asawa ko. Maghanap buhay lang naman. Ayon sa nagdadalamahating asawa at anak-anak ng biktima, nag-ugat ang pamamaril sa gitgitan sa kalsada. Sa kuha ng CCTV, wala pang isang oras bago ang pamamaril, tila napikon ang nagbibisikletang si Garcia sa pagkakakat sa kanya ng isang e-trike. Nauwi ito sa paluan. 2x2 ang tangan ng nakabisikleta habang tubo ang sa e-trike driver. Nasaktan ng e-trike driver at dito na rumesbak ang kanyang pamilya para pagtulungan si Garcia. Nakapagpa-blatter pa sa barangay si Garcia pero pag-uwi niya sa bahay, nakaabang na raw ang pamilya ng e-trike driver at sinimulan daw silang tiradurin. Nung titiradurin niya ulit ako, si mama yata ang tintuwa niya. Tumalikod ako para ako ang tamaan. Tinamaan ako sa likod. Hindi naman masamang pumunta ng barangay dahil iyon yung makakaresolba. Depensa ng tatay ng suspect sa paninirador ng anak, nasaktan kasi ang kapatid nilang e-trike driver ng tamaan ng 2x2 kaya kinumpronta nila si Garcia. Dahil sa paninirador sa kanilang pamilya, kinabol sila ni Garcia at dito na siya nabaril. Bakit po may baril yung anak? Yan hindi ko alam, sir. Hindi niyo po alam na may baril? Hindi ko alam. Nakikipagtulungan naman daw sila sa mga investigador para sumuko ang anak na bumaril sa biktima. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga pulis habang gumugulong ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Nananatili naman sa ICU ang 6 na taong gulang na babaeng ginulpi ng nanay ng kanyang kalaro. Ang suspect sinampahan na ng reklamong frustrated homicide. Ating saksihan. Wala nang malay, duguan ng ulo at may mga pasa ang katawan. Sa ganyang kalunos-lunos na estado, nakita ng kanyang pamilya ang 6 na taong gulang na babae na naglaro lamang daw sa bahay ng kaibigan niya sa Caloocan City. Hindi ko nakilala yung pamangkin ko kasi namamagay yung mukha, namamagay yung mata, tapos ang daming pasa. Talagang alaga namin yung ma'am. Kaya sobrang sakit na ganun yung gagawin niya. Hindi. Ayon sa pulisya, nanay ng kalaro ng biktima ang nanakit sa bata. Mismong ang anak pa raw ng suspect ang nagkwento kung paanong sinaktan ng kanyang ina ang kaibigan niya. Biglang pumasok daw yung mama niya, then untog niya yung kalaro niya sa bowl 4 times daw. Then binuhat, inangat, then hinampas sa bowl. Ay pagkakita sa akin, Tito Jess, yung sinaktan ni mami ng ilang beses. Sinampahan ng reklamang frustrated homicide ang suspect na tumanggi magpa-interview sa amin. Hindi rin daw siya sumasagot sa tanong ng mga investigador kaya hindi pa nila alam kung bakit niya ito nagawa. Yun ang tinitignan pa rin natin ngayon, bakit niya nagawa ron sa bata. Kung ano man yung dahilan niya, for me, hindi reasonable yun. Tutulad sa pamangkin ko. Baby ko yun. Baby namin yun. Sobrang sakit. Sobrang sakit sa amin. Lumalaban pa rin siya. Lumalaban siya sa buhay niya. Ayon sa ama ng biktima, inabot ng 8 oras ang operasyon para matanggal ang blood clot sa ulo ng anak. Nananatili siya sa intensive care unit pero maganda raw ang kondisyon. Nabunutan po ako ng tinik namin. First baby ko po kasi. Good condition na po siya. Sana magtuloy-tuloy po. Kasi kinahanap na po kami lahat kanina. Gusto niya na daw po umuwi. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 National Budget na ipinasa ng Kongreso. Sa kabila nito, sabi ni Kimbo, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago papirmahan ng BICAM members ang report.
Otorisado raw ang technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay corrections sa pondo, batay sa omnibus motion na nasa BICAM report. Wala na rin daw blanco na maging enrolled bill ang 2025 national budget. Dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Posibleng na-impeksyon ng isang babae na hindi na imulat ang isang mata matapos magpaturok ng glutathione. Ayon yan sa isang ophthalmologist. Ang sa Food and Drug Administration, aprobado lang ang Glutadrip para maibsan ang sintomas ng ilang sakit at hindi raw aprobado para gamiting pampaputi. Saksi, si Darlene Kai. Nagawa ko ng video asking for prayers para sa fast recovery ko and awareness. Sa viral online video ni Jelly Matcha, isinisi niya sa pagpapaturok ng gluta ang hindi niya maimulat na mata. Nagkaroon ako ng infection sa aking Glutadrip session. Hindi marunong yung nurse na nagturok sa akin. Una siyang nagturok sa akin dito, sinagad niya yung pinaka-needle and pumutok agad yung ugat ko. Nagtry ulit dito and then pumutok ulit. Pagkatapos ng 2 araw, sobrang sakit niya. Hindi ko na siya mapigilan. Ganun nila na ako sa ER. Suka ko ng suka. sa bagong video, mas naimumulat na ni Jelly ang isang mata. Ayon umano sa kanyang ophthalmologist, nagka-impeksyon siya at naapektuhan ng nerve sa kanyang mata. Yung vision ko po ngayon, yung concern kasi po nga, tatlo yung, medyo na-open ko na siya, pero nakikita niyo po yan sa eyeball. Nakakakita ng konti pero 3 po yung paningin ko. Sabi ng nakausap kong board-certified ophthalmologist na si Dr. Ito Suitanco, generally, IV drugs, gluta for example, generally do not cause infections except kung contaminated either yung drug or yung needle na ginamit. Yung needle, yung paraphernalia na ginamit para maipasok yung drug. Wala akong nakitang infection, IV gluta-related infection na sa mata na directly caused by the IV gluta. Gayunman, hindi pa rin aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang Glutadrip o Gluta IV bilang skin lightening agent o pampaputi. IV glutathione has only been approved by the FDA for the mitigation of the side effects of chemotherapy from cisplatin, ang tawag nilang neurotoxicity. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ng thyroid, bato at atay. Pwede pong toxicity, abnormalities, gastritis, pwede rin kidney failure, pwede pong masakit ang dibdib, serious skin problems, mga side effect, mga allergy. Delikado rin ang iba pang IV drip na umano'y pampaganda gaya ng vitamin C drip. Kung masyadong mataas yung dose is at some point pwede rin pong maging masyadong acidic yung urine and mag-cause ng kidney stones. Ibang usapan kung pinayuhan ng doktor na magpagluta drip dahil sa nakagagaan ito sa sintomas ng sakit tulad ng rheumatic fever ni Candy. Nung hindi pa po ako na-diagnose na merong autoimmune disease, nagpa-drip na po ako kasi yung kamay ko po, itong both hands ko po is parang ang sakit po, hindi ko po mabend. Namamaga po siya lagi. Simula po nung nag-IV drips na po ako, hindi na po siya sumasakit. Ito po ay natuturing lamang na gamot pang cancer. We consider it as cancer medicine. So, kung ginagamit po siya pampaputi, definitely hindi po yan aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya mula 2019, 20 milyong pisong halaga na raw ng illegal na whitening products ang nasamsam ng FDA kabilang ang Glutadrip. May mga oral glutathione product o iniinom na gluta namang rehistrado sa FDA. Pero, hindi rin umano pwedeng i-promote bilang pampaputi. Dati na ring tintulan ng Department of Health ang paggamit sa glutathione bilang pampaputi. Para sa GMA Integrated News, Darlene Guy ang inyong saksi. Bago sa saksi, nauwi sa pananaksak ang inuman sa isang birthday party sa Bayambang, Pangasinan. Batay sa investigasyon, sinaway ng isang bisita ang suspect matapos niya ipaligo ang 1 litro ng soft drinks. Umuwi raw ang suspect pero pagbalik niya may dala na siyang patalim. Doon na raw tinangkang saksakin ng suspect ang bisitang sumuway sa kanya pero pinigilan siya ng 4 na kaibigan at sinubukang agawin ang patalim. Sa gitna po ng pag-aagawan, nasaksak ng suspect ang 4 na agad dinala sa ospital.
Depensa naman ng suspect, self-defense lang ang kanyang ginawa dahil kinuyog umano siya. Pinahihinto ng ilang mababatas ang utos ng Department of Education kaugnay sa Comprehensive Sexuality Education o CSE. Posible pa raw itong questionin sa Korte Suprema. Saksi, si Jonathan Andal. Nabahala ang ilang kongresista na makita ang lessons na ito ng Education Department sa kanilang CSE o Comprehensive Sexuality Education. Pati raw kasi kinder hanggang grade 3, tinuturuan na ng intimacy at reproduction. Sa website rin po ninyo nanggaling to eh. Hindi lang po, Chair Abante, hindi lang nila tinuturo ang body parts kasi meron ditong intimacy. Ito po clustering K to grade 3 core skills. Meron pang intimacy and reproduction, including sexual body. But the word sexuality itself has such a big connotation and definition under UNESCO eh. And you keep on insisting on using that term. When all the, and your basis always sinasabi niyo sa amin is RH Law 2012, which is reproductive health, hindi sexuality. Foundational ang sa K-3. Anong ibig sabihin ng foundational? Foundational, we don't really talk about sexuality at that point. What we're doing is we're making them aware of certain things na kailangan nilang malaman. There are certain areas where certain subjects within grade levels po ang nakamap yung learning competencies namin with the comprehensive sexuality education. Si Manila Representative Benny Abante ipinapahinto ang DepEd Order No. 31 na nagtuturo ng CSE sa mga bata. Labag daw kasi ito sa konstitusyon kaya posible raw niyang questionin sa Korte Suprema. I would like to advise the DepEd to rescind Order No. 31. We uphold our Constitution, we promote morality, we preserve moral values, and we protect our youth. That is in the Constitution. That's correct, Your Honor. And Order No. 31 is highly unconstitutional. Sagot ng DepEd, rerepasuhin nila ang DO 31. Pero giit nila, nakabatay sa reproductive health law ang itinuturo nilang sexuality education. Doon sa Section 14 ng Reproductive Health Law, nakalagay dito, the state shall provide age and development appropriate reproductive health education to adolescents. Wala nakalagay na sexuality or sex education. Bakit kinakailang ituro ito? Bakit napakaaga? Bakit hindi kinukonsulta ang mga magulang? Who introduced the term CSE? Na wala pa namang, well, there is no CSE Act. There is no such thing. Sino sa DepEd ang nag-isip na introduce yung term na ito at ginawa pa ninyong basehan? I'll be honest with you, Your Honor, I do not know who introduced the concept, the term comprehensive sexuality education in DepEd, Your Honors. But I'll quickly check, Your Honors. Kinwestiyon naman ang DepEd kung bakit nakabase sa UNESCO ang definisyon ng CSE. We are not applying the standards of UNESCO. I think the confusion, Your Honors, would be from the fact that the definition of UNESCO was used in Department Order 31 and was in fact cited, but that it ends there, Your Honors. We are not implementing the UNESCO approach in itself, in its entirety. Bakit kinakailangan nating sundin ang Western ideology tungkol dito? Why are we not making important Filipino culture and Filipino tradition? I don't think na overboard yung ginawa po ng Department of Education since bahagi ng kanyang functions din naman sa executive ay yung pagsasayos ng curriculum. Dapat, again, age-appropriate, no? Hindi din naman tama na magturo ng mga hindi sang-ayon dun sa edad ng bata. Dapat culturally sensitive yung mga tinuturo. Ayaw din naman natin na mag-copy-paste lang ng galing sa labas. Tama po yun. Tsaka dapat scientific yung mga naituturo talaga. Naalarma naman ang Council for the Welfare of Children na may mga senior citizen na nakabuntis sa mga menor de edad na babae. Batay raw sa datos ng PSA, 7 sa bawat 10 nakakabuntis sa mga bata, mga lalaking mas matanda sa kanila. Habang 10% lang daw ng mga magulang ang nakikipag-usap sa mga anak tungkol sa paksa ng sexuality. Sabi ni Romulo, alam nilang may problema sa teenage pregnancy pero hindi raw sexuality education ang sagot dito. May mga naglalabas na ine-equate po nila ang CSE or Comprehensive Sexuality Education para ito yung kasagutan sa teenage pregnancies.
Let me be clear, hindi po. We should prevent teenage promiscuity, not teenage pregnancy. Kahapon sabi ni DOH Secretary Ted Herbosa, may krisis talaga sa teenage pregnancy. Pero hindi raw kailangan ng bagong batas para tugunan ito dahil sapat naman daw ang RH law. Sagot ni Senadora Risa Hontiveros na naghain ng anti-teen pregnancy bill, pinapalakas ng kanyang panukalang batas ang RH law. Tama lang daw na magpasa ng batas na nagmamando sa gobyerno na ituon ang atensyon at resources sa teen pregnancy. May mga kabataan daw kasing sexually active at kasulukuyang hinaharap ang mga kinahinatnan nito. Kailangan daw nila ng angkop na impormasyon at serbisyo at di dapat ipagkait ang pagprotekta sa kalusugan nila. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.